So guys, yun, natapos na ako dun sa side ko sa Saudi to Canada. Mahal ng cost of living. Kung marunong lang kayo yung mag-budget, tapos marunong kang yung lifestyle mo, hindi ka maluho. Yung mensahe ko lang talaga sa mga magbabalak pumunta rito, wag taasan yung expectation. Guys, magandang hapon sa inyo, no? So kasama natin ngayon guys si Chef Danny ulit, no? Number one, yan. Actually, dito kami ngayon sa sa park, no? Papakita ko muna. Bidder Park. Oh, Bidder Park, no? So nasa Bidder Park kami, which is kung saan yan makikita niyo yung mga yan, yung lake ba yan, pre? O sapa? River. Oh, river. Yan. Ayun yung tinatawag na Bidder River, no, pre? So dito kami sa baba. So kung mapapansin nyo, napakaganda ng guys, napakaganda ng view at napakaganda ng weather, no? So ang dami ring mga nagwo-walking dito, ganyan, bike, yan, tumatambay, yan. Actually ito kasama namin din ngayon si Lilo. Kwento ko lang din kasi since na-open ko na rin sa inyo yung vlog ko nung nakaraan regarding dun sa, kasi ako gaya nung nasabi ko sa inyo, ako galing Saudi, no? So from Saudi to Canada, nasabi ko sa inyo kung ano yung mga pinagkaiba or kung ano yung mga dinatnan ko rito na hindi ko ina-expect, no, na ganun pala. So nandito kami ngayon guys para at least explain din sa inyo yung talagang realidad ng buhay dito sa Canada at kung ano yung mga madadatnan mo rito para at least yung mga viewers natin ready na harapin kung ano ba yung klaseng buhay meron dito sa Canada, no? Well, hindi ko naman sasabi na laging positibo kasi meron din syempreng kumbaga halo-halo, may negatibo, may positibo, di ba? Pero ganun pa man, ginawa namin tong content na to para at least malaman nyo rin kung ano ba talaga yung tunay na nagiging karanasan namin dito. Kasi ako 7 months na ako. Ikaw, pre, ilang 9 months. 9 months. Ayun. So gusto lang namin share sa inyo yung naranasan namin. Ito'y base lamang po sa experience namin na 7 months, na 9 months. Kasi alam namin na marami pa kaming hindi pa alam dito. At marami pa kaming hindi pa nararanasan o marami pa kaming madidiscover para din ma-share namin sa inyo, no? So guys, natapos na ako dun sa side ko sa Saudi to Canada. Ngayon guys, tatanungin naman natin ngayon si Chef Danny. Actually, Chef Danny galing siyang Maldives, no? So isa ring nangarap na makapunta rito sa Canada at ngayon tatanungin naman natin siya guys kung ano ba yung pinagkaiba ng buhay niya dun sa Maldives at yung naging buhay niya na rito sa Canada. So isa-isahin natin guys. So magsisimula tayo guys sa anong gusto mong simulan? Ikaw bahala, pre. So magsisimula tayo dun sa regarding sa guys sa company, no? Sa company lang siguro. Kung ano ba yung mga pinagkaiba ng mga sinasagot ng company sa Maldives at ganun dito sa Canada. So tatanungin natin siya guys. Ito na. Yan. So si Chef Danny guys. So Chef, yun nga. Regarding naman Chef dun sa kasi syempre marami tayong mga kababayan din talaga na gustong makapunta rito, no? Ano ba yung naranasan mo na pinagkaiba sa Maldives tsaka dito? Unahan muna natin sa company mo. Okay. Sa company naman, halos okay naman sa Maldives, tapos okay rin dito. Lamang kaibahan. Yung kaibahan lang talaga yung yung quality of life ba na madadatan mo. Kasi sa Maldives nasa ka lang, isla ka lang, wala kang mapupuntahan. Nasa isla ka lang, wala kang stranded. Pero yung yung positive lang doon, makakaipon ka talaga kasi wala kang mapupuntahan hindi ka makapunta kahit sa saan, hindi ka makapag-shopping. Kung gusto mong maka-earn talaga ng pera, maganda doon sa Maldives. Pero yung quality of life, parang nasa lang ka ba? Sabi ko nga sa iba doon, parang nasa luxury jail. Maganda nga yung lugar, pero nasa isang lugar ka lang. Parang prison paradise ang tawag ko doon. Pero nakakaipon ka talaga ng pera. Prison paradise, no? Okay. Pero dito sa Canada, nakagandahan dito, makukuha mo pamilya mo, na first place, kung ma-PR ka. Pero dadaanan mo talaga ng mga sakripisyo. Maraming documents na kailangan para ma-PR ka. Pero kahit hindi ka PR, makukuha pa rin yung pamilya mo.
Kahit temporary foreign worker ka, kukuha mo pa rin. Tapos ang kagandahan dito, yung quality of life, kasi maganda yung weather dito, lalo na pag summer. Yung winter okay naman, kasi sa lahat ng probinsya ng Canada, dito talaga yung pinaka-mild na ano, British winter. Columbia, British Columbia. Ito yung pinaka-mild, kaya maraming mga kababayan natin na lumilipat ito. Kasi maganda yung weather dito. Konti lang yung winter dito, mga 3 buwan. Sa naranasan namin dito, 2 beses na kami naka-snowstorm. The rest na yun, mga mild na yun, mild. Hindi kagaya sa ibang probinsya ba na umabot talaga ng negative 50. Yun. Tapos, gadahan dito, maraming park na dadalhin sa mga pamilya mo, marami kang mapupuntahan, lalo na may kotse ka. Tapos, mura lang yung kotse dito. Kailangan lang talaga may lisensya ka. Pag may lisensya ka sa Pinas, mas okay yun. Madali ka lang makuha ng kotse dito. Tapos siya, regarding dun sa ano, yung sa company nyo ba sa Maldives, ano yun, sagot ba ng company yung like for example yung accommodation, yung transportation, yung food allowance, sagot ba doon? Ito yung kaibahan sa Maldives. Yun. Sige, sa Maldives, lahat sagot ng kumpanya. Yung nagagastos mo lang doon, yung toiletries lang, sabon, toothpaste, yun lang gagastusin mo. Lahat doon, transportasyon, accommodation, lahat, insurance, sagot ng kumpanya, tapos walang tax. Yun yung kagandahan doon. Tapos dito, yung accommodation, sagot mo. Yung sagot lang ng kumpanya, yung ano lang, plane ticket papunta rito, at after 2 years gusto mo umuwi, sagot rin ng kumpanya doon. Tapos yung kagandahan lang dito, yung insurance, sa health insurance, yung first 3 months mo, sagot ng kumpanya yun. Tapos kailangan mo talaga mag-apply ng insurance sa British, Service Canada. MSP, tatawag. Tapos pwede ka rin kumuha ng sarili mong insurance, life insurance. Kasi importante yun eh. Ang kagandahan dito, may dito, libre yung laboratory. Lahat, no? Libre yung consultation. Lahat yan. Tapos yung babayaran mo, yung gamot lang, yung pang-maintenance mo. Tama. Mura naman. Yun lang yung kaibahan sa company dito at sa company sa Maldives. Maldives, libre taga lahat. Yun. Tapos chef, yung regarding dun sa, sabihin na natin, cost of living sa Maldives, tsaka cost of living dito, ano ba yung ano bang masasabi mo? Cost of living. Sabi ko, yung cost of living sa Maldives, nasa isla ka lang eh. Wala ka talagang gagastusin doon kasi mas makakatipid ka talaga, tipid ka talaga doon. Yung gagastusin mo lang, toiletries lang. No? So dito talagang dito lahat, dito naman, kaya naman yung cost of living dito. Hindi naman sa lahat, exaggerated sabi nila na ang mahal ng cost of living. Kung marunong lang kayo yung mag-budget, tapos marunong kang yung lifestyle mo, hindi ka maluho, nakakaipon ka rin dito. Huwag kayong maniwala na cost of living mataas. Siyempre, yung sinasahod mo, mataas din yung babayad. Pareho rin sa Pinas. Tama. Kalukuhan yung yung mumurahin, tapos ang laki ng sahod mo, tapos mura lang yung bilhin mo. Pareho lang yung Pinas. Parang lang ba? Check balance lang ba? Checking balance lang. Chef, ito, last na question to Last na question niya, pre. Bali, Chef, ano yung talagang may gusto mo mag-mensahe sa mga nagbabalak o nangangarap na magpunta rito sa Canada? No, yung talaga, real talk. Kumbaga, yung talagang legit na na mensahe natin, no? Yung mensahe ko lang talaga sa mga magbabalak pumunta dito, wag taasan yung expectation. Yun talaga yung number 1. Kasi kapag yung iba, yung expectation nila pag pumunta na ng Canada, yayaman agad. Walang ganun. Tama. Kalukuhan yung ganun. Gusto mong yumaman agad, kaya paghirapan mo. Tatrabahuin mo yun. Walang na overnight na yayaman eh. Dapat trabaho talaga. Ang kagandahan dito, trabaho ka ng trabaho, may makikita ka talagang
outcome ba na maganda ba. Pag masipag ka at marunong kang magtipid, marunong kang mag budget, wag puro luho. Wag ka mo bili ng sasakyan. Kahit kami nga bibili na ng e-bike eh. Di ba? Pwede ka naman magsasakyan kasi yung sasakyan dito needs talaga. Hindi talaga siya wants kasi ang lalayo ng mga ng mga lugar na gaya ng grocery, kagaya ng mga trabaho mo, kung malayo ka sa trabaho, kailangan mo lang sasakyan. Pero malapit lang, pwede na e-bike. Kaya yun talaga, huwag masyadong mataas expectation. Tapos sa mga gustong pumunta rito, dapat ready ka na kagaya ng homesick, kagaya ng parang gusto mo nang umuwi kasi may mismo pamilya mo. Dapat ready ka talaga. At saka huwag masyadong taas ng expectation na maganda rito. May mga pros and cons talaga yun. Hindi puro lang magaganda ang nakikita. Dapat malaman mo rin yung mga cons ba. Kasi magbabayad ka rin ng tax dito. Tapos sagot mo yung accommodation, mahal ng mga bahay. Pinakamura na yung 700, 600 o isang kwarto na yun. Kaya pagandaan mo. Dapat baka di pumunta dito naka-visitor visa, mahirap yun. Daming nakakilala namin dito naka-visitor visa. Struggling sila pagkuha ng trabaho. Dapat naka-working visa talaga. Yan yung mapapayo ko. Okay pre, yun lang pre. Ayun lang. Okay. Okay guys yun. Narinig nyo yung yung advice ni ni Chef Danny, no. So galing siya ng Maldives talaga, no. So marami rin tayong natutunan sa mga mensahe niya, no. At sana nakapulutan nyo rin ng idea para at least ready na alam nyo na, ready na kayong harapin ang buhay Canada, no. So yun lang guys, basta kung meron lang kayong gustong itanong sa amin, i-comment nyo lang o i-PM nyo lang kami para at least masagot namin, no. Kasi syempre sabi ko nga kanina, hindi pa kami ganun katagal dito, base lang talaga sa experience namin yung mga sinasabi namin sa inyo. So guys, yun lang ha. Dan, may message ka pa? May message ko last. Wag puro nood, comment, share, like, and subscribe din. Yo guys, thank you. Okay, salamat sa inyo guys. God bless a lot. Peace out. Bye.